behind Christmas. Dahil ngayong araw na tayo ay nagsama-sama para purihan ng Panginoon. Diba sabi nga ni Apostol Pablo, mag-anak tayo at tayo din sasama-sama. Kaya po naiyahan po na tayo ay tumayong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa magandang umaga at biyayang ipinagkaroon sa atin. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang akong sandigan, hindi mo pababayaan.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Panginoon, that we will praise you this morning. Pupurihin ka lang, Panginoon, dahil unang-una salamat dahil sa iyong pag-ibig na ipinakita sa amin. Tunay nga na walang katulad ang pag-ibig mo. Tunay nga, Panginoon, sa lahat ng ibinigay mo, karapat-dapat ka lamang purihin, karapat-dapat itanghal ang iyong banal na pangalan. Hayaan mo kami, Panginoon, sa umaga nito na ikaw ay sumulhin namin. Kapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
kadakilaan kung hindi mapapantay kawagihan, karangalan. Nawa Panginoon ang mga awitin, ang aming puso, ang aming damdamin, na nag-uumapaw, pinakalatin siya sa kalangitan mo sa hari. Kung saan mo kami pinapatunayan, sa kalangitan, kung saan gusto namin kami pupunta, at ikaw ay makasama kami. Panginoon, kaya namin, na napakalupit namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na itong mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon, ang nagpapahamak sa amin. Pero dahil sa iyong pagmamahal at sa iyong dugo, Panginoon, kami po ay nalinis. Dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon, natutunan namin kung paano magpatawad, kung paano magmahal sa mga tao na kahit mahirap patawarin at mahalin. Dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, nagawa namin buksan ang aming puso't isipan at buong puso ipagkaloob ang anuman na meron kami. Material na bagay, pera mo dito, kung anuman, Panginoon, na hindi nahahawakan. Buong puso namin ibibigay sa iyo, Panginoon. Dahil sino ba ang makapagpantay sa ginawa mo sa amin? Wala, Panginoon. Ang ginawa mo sa amin ay isang siyang napakabuti, isang siyang napakalaki, napakalawak. Kaya sana, Panginoon, sa mamunting mga handong namin sa umalang ito, material man o hindi, nawa, Panginoon, magbigay ito ng karangalan sa iyo. Panginoon, panalangin namin ang aming speaker. Gabayin mo po siya sa paghahatid ng mensahe na nagmumula sa iyo. Galitin, Panginoon, sa mga tao na iyong kakatakin ngayon, sa mga taong gagamitin mo upang maging maayos ang aming pananampahan. Hindi, Panginoon, pati sa mga bagay na ipinagkalaw mo tulad ng internet namin, ng computer namin, ng sound system namin. Alam namin, Panginoon, ikaw ang mag-work. Ikaw ang mag-work sa mga bagay ito. Marami pa sa amin, Panginoon, ang pagod pa sa mga kanya-kanyang mga bagay na ginagawa namin sa umaga. Kasi Lord, kung namin ikaw magsusustain sa amin, ikaw na magbibigay ng kalakasan sa amin. Kaya Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, hindi mga tao na kami. Ang mga lahat na ito, salamat muli sa pagkakataon na ikinibigay kalong sa amin. Sa pagkakataon na kami ay magsama-sama upang papuli. Salamat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan at sa opportunity na ito. Salamat sa pangalan ng Jesus. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Huwag mo tayo kita ng tubig na mawa sa likong paraan ng sila. Ay galang ang ating Diyos Ama, dakilain Diyos ng mga lalihan, na ginawan siya, ulit siya walang
Gintang tapat ng Diyos ng pag-iyak, Kanyang ibinigay, kung tumiyak na. Tayo po ay magdili-dili. Pakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa umagang ito at binigyan mo kami ng pagkakataong muli ikaw ay aming sambahin. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Alam namin na hindi sa tagal ng aming pinaghintay, kami ay nasasabik na ikaw ay madulugan sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka, pagpalain mo po ang bawat isa, ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming pagsambang ito. Ang iyong kalooban nawa, Panginoon, ang masunod sa araw na ito. Purihin ka at pagpalain mo ang bawat isa. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Panginoon, gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pagsambang ito. Sa pagharap sa iyo, Panginoon, linisin mo po kami at gawing karapat-dapat upang tanggapin ang mensahe na ibibigay mo sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, gayon din yung mga nakikinig o manonood ng live stream na ito, Panginoon, nawa pagpalain mo rin sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Nawa ang iyong pagpapala ay managana sa bawat isa sa amin, sa iyo po ang kapurihan sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kabutihan mo huwarin, ako'y lubusan mong sakupin. Kalooban mo nawa'y sundin, ako'y subukin, siyasatin. Ako'y hugasan, paputiin. Ngayon, O Jesus, ay tanggapin. Awit ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Awit 99. Si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo, na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon sa Sion, siya ay dakila. Yahweh ang nakatang sa lahat ng
Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya at pupurihin ang pangalan niyang banal. Dahil ikaw ay dakila, patuloy na pagmamahal, ang dulot mo sa Israel ay pinapakatakot. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya, sasabayin ang mahal na pangalan. Ang Diyos natin na si Yahweh ang dapat siyang purihin ay papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Tayo pong lahat, siya ay ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal. Ang Ama'y purihin natin, ang anak at iwang ayon sa ating kailanman ay dakilain. Amen. Amen. Ang dalangin pastoral. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat sa gandang loob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa biyaya ng pagsasama-sama na sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, na sa loob ng isang linggo, ikaw ang naranasan po namin na nag-ingat sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, taglay po namin ng kalakasan, kasiglahan, ng buhay na kaloob mo sa bawat isa. Malayang sambahin ka namin. Maraming salamat din po sa presensya ng bawat isa na kung saan ikaw, Panginoon, ang nais po namin na maitaas sa aming kalagitnaan. Paano ikaw nag-iingat, ikaw nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Kami po ay nagbabalik ng pagpupuri at pagpasalamat sa iyo. Kaugnay nito, Panginoon, ang lahat po ng iyong mga anak. Ang iba ay nasa tahanan o maaaring kasama po namin na mayroong mga taglay na karamdam. Gusto man po, Panginoon, ay mga simpleng ubo at sipon o kaya ay mga lagnat man, Panginoon. Sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, patuloy mong maranasan at iparanas sa bawat isa ang kalakasan, kagalingan na nagmumula sa iyo. Kung mayroong, Panginoon, nakakaranas ng mga kalungkutan, mga suliranin, mga alalahanin sa buhay. Lagi po namin makilala at barikahan ang unang prinsipyo ng buhay ay magtiwala sa iyo at sa iyong mga salita. Umagang ito, Panginoon, dama mo ang init ng pananalig pananampalataya ng bawat isa. Dama mo, Panginoon, paano magbabalik ng pagmamahal ng mga anak na ito. Patuloy mo, Panginoong, nakita sa buhay ng bawat isa amin yung lalim na pagtatalaga ng buhay para sa iyo. Harapati mo, Panginoon, na kahit sa aming kapaligiran, sa aming bansa, Panginoon, mga kaganapan, salamat sa mga pag-iingat na ginawa mo sa mga nakaraang bagyo na dumating sa aming bansa. Bagamat meron po kami maraming kababayan na maapektuhan kanilang tahanan. Hindi lamang sa kabigulan, hindi lamang sa ibang bahagi ng South, kundi maging dito sa papuntang North, Panginoon, kung saan marami din ang maapektuhan. Kasama na, Panginoon, ng mga lugar ng South, ang Bicol, ang Mindoro, hindi, Panginoon, ang Marinduque, ang Romblon, at iba pang mga lugar sa Visayas Region, at maging dito sa Pating Aurora, papuntang Nueva Vizcaya, hanggang sa Cagayan at Lawag, Pangasinan, at mga bahagi ng Metro Manila. Nais po na yung Panginoon na kilalanin na ito'y isang paraan din ng paglilinis sa aming kapaligiran at mga Panginoon, ang mga buhay na maapektuhan, mga namatay, iba, Panginoon, yung nagkaroon ng mga kapinsalaan, ibabalik mo, Panginoon, sa kanila
kaaliwan, ang kasiglahan ng patuloy na pagtitiwala sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, na patuloyan na daluyan ang kapapala, mga manggagawa mo sa mga lugar na banggit at mga Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Patuloy at marami pa ang makakilala sa iyong magamit. Maging sa aming kapaligiran, Panginoon, maging sa mga misyon ng Iglesia. Patuloy po na yung Panginoon na inikilala na ito ay mga paraan ng paglalapit ng mga tao sa iyong tanan. Maging sa mga lugar ng Tandubang, San Pedro, Panginoon, maging sa Batangas. Lahat ito, Panginoon, alam po namin na ginawa mo para sa ikabubuti ng aming mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. At nawa ang mga face-to-face na gawain katulad nito, hindi lamang magkaroon ng pagkakataon na magkapulistahan, kundi lalo pang mapaglapit ang damdamin bawat isa sa isa't isa at hindi sa iyo namin, Panginoon. Nais po namin hilingin ang iyong patnubay, ang iyong marunungan sa aming district superintendent na gagamitin mong mensahero sa umahan ito. Maging pagpapala sa bawat isa amin ang mga salita namin mapapakinggan at nais po namin napatuloy na ilapit sa iyo ang kongregasyon ito ng bayanan na patuloy na maging matatag, maging masigla sa kanilang pananampalataya at laging maging daluyan ng pagpapala para sa maraming mga kababayan, mga kapatiran, hindi lamang sa aming kapaligiran, kundi sa iba't ibang mga lugar. Sa iyo ang kapurihan karangalan, tayong pangalan namin kay Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng banal na kasulatan. Ang salita ng Panginoon na ating pagbubulayan ay makikita natin sa unang aklat ng Korinto, Kabanatang 13, talatang 13, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang ating Diyos nawa ang siya ngayong magpala sa bagay nito ng kasulatan na ngayon ay ating tinunghayan at ating pagbubulay-bulayan. Makakaupo na po ang kapulungan. taken wing, he loved me. When I lost everything, he bought me. Redemption's work was done. To
Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow Pain or sorrow, can the need of food or earthly possessions that tread the board on man's oppression? In all these days, victory is our reward. Victory is our reward. Through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Through Jesus Christ our Lord. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay walang iba kundi ang dati nating pastor at ngayon po ay District Superintendent ng One South. Siya po ay si Pastor Dakila Cruz at siya po ay magpapatuloy. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon, sa ating minamahal na pastor at sa pastora, sa bumubuo ng lupong pamunuan, sa leadership ni Predicador Ricky, at sa mga YA at mga kabataan na narito ngayon. Kagalakan ko po na maging bahagi ng ating pagsamba ngayon. Almost 236 days na naka-quarantine tayo. At noong Sunday lang ako first nagkaroon ng physical worship with a bishop. Siguro doon sa mga nakapanood ay nakita ninyo. At first communion ko physically ay noong Sunday. Talagang sabik na sabik tayo. Pero in spite ng mga kaganapan na talagang sabihin na natin threatening para sa ating lahat, ay para bang nasanay yung immune system natin. Naka-adapt na tayo sa ganitong sitwasyon. No, samantalang noon ako po ay puro online lang, purely online. Almost 8 months na po tayo pinag-iwa-iwalay. Kaya hanggang ngayon magkakahiwalay pa rin. Ayan ang physical distancing. No? Ikinulong tayo kaya yung mga kasing edad ko ay ako po kasi merong special quarantine pass dahil ako po ay pastor.
Pero talagang maraming mga questions. At naranasan natin yan. Pero sa gitna ng mga sitwasyon, simula pa noong Marso hanggang ngayon, ay naroon ang kabutihan ng Diyos sa atin. Yun yung tinatawag natin sovereign will of God. God is in control of everything happens in this world. Kaya yun ang kagandahan lang ng ating pananalig sa Diyos. Na in spite ng mga sitwasyon ay ito tayo, isipin natin, marami na naepektuhan. Almost 7,000 na ang nangamatay sa ating bansa. Hindi pa kabilang yung ilang na hindi naka-record. Subalit, sa kabila noon, bagaman may ilan tayong mga kapatid na tinawag na ng Panginoon buhat dito, hindi naman mga COVID cases. No. So doon natin makikita yung protection ng Diyos na nananagana sa atin at sa ating tahanan. At kanina po ay kagalakan ko na maging bahagi ng Freedom. Pasimula nila yung blended sapagkat meron po tayong standing request sa district na tinanggap ng pamunuan na kahit mag-MGCQ ay mananatili tayo sa online. Pero nagpapasalamat ako sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Una sa inyong kongregasyon na nagpasimula nung nakaraang linggo na magkaroon ng physical gathering. Ito po yung pananabik natin, magkita-kita man lang tayo. Bagaman ang kamayan natin ngayon ay pinigil talaga, yung ating chick-to-chick na dating ginagawa rito ay napigil na rin talaga. Pero ang kagandahan, yung makita lamang natin ang ating kasama sa pagsamba. Para bagang there is a joy nag-overflow sa ating pagkatao. Kaya ngayong umaga, kalooban ng Diyos na ako'y maglingkod sa inyo. Kaya ang topic na aking tatalakayin ay may pamagat na ganito, Overcoming Pandemic Challenges. Pagtatagumpay sa mga hamon ng pandemya. Kapag sinabi natin pandemic, it is a word, global ito, global. No, iba yung epidemic, bansa-bansa lang yan. Pero pagka sinabing pandemic, it is global problem. So ngayong umaga, binasa ko sa inyo ang mga talataan sa aklat ng Corinto na very familiar tayo lahat. At dito natin kukunin ang ating pag-aaral. Sandali tayong manalangin, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. At sa pagkakataon ito, hayaan mo na ang iyong mga salita ang lalo pang umakay sa amin upang sa gitna ng mga sitwasyong aming pinagdadaanan. Ang mahalagang katotohanan ito ang siyang gagabay sa amin upang mapagtagumpayan namin ang sitwasyon ng buhay na amin ngayon nararanasan. Maluwalhati ka nawa, Panginoon, samantalang kami nagbubulay ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay 8 buwan na nakakulong dito sa Cavite. Ang aking pong pamilya na lockdown din, si Pastor, kaya kami po ay hiwalay. Pero by next week, after the district meeting, Pastor, ay kailangan na umuwi ng Maynila, ay ng Mindoro. Ang daming requirements. Kailangan mo ng acceptance ng barangay. Tinanggap ko na yung acceptance. Susunod doon yung barangay dito na pinanggalingan ko, and then sa munisipyo, pagka tinanggap ko na yun na. Siyempre, may kanya-kanyang protocols na dapat sundin ng mga LGU. Kaya maka-quarantine pa rin ako ng 14 days. No? Pero ang kagandahan, doon na sa bahay namin. May batas doon na lahat ng ay dadalhin doon. Meron namang matutuluyan, kaya wala kaming kasama. Kaya hiwalay pa rin kami mag-asawa. No? So, in spite ng ganitong mga pangyayari, ay nais ng Diyos na magtagumpay tayo. Kaya ang ating topic ay Overcoming Pandemic Challenges. Ang pinanggalingan na konteksto ng mga salita na binanggit ko sa inyo ay nanggaling dun sa 1 Corinthians chapter 12. Andun po ang pinakanilalaman ito.
yung pong kaguluhan na nagaganap sa mga mananampalataya sa iglesia sa Corinto. Ngunit ang pinaka-prominent na kaguluhang nagaganap sa loob ng iglesia ay yung pagtatalo-talo nila tungkol doon sa mga spiritual gifts na kanilang tinanggap. Mababasa po natin yan doon sa context noon. Dito, nagsalita si Pablo na ang lahat ng kaloob na iyon ay batay sa kakayahan at kapangyarihan na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu. Hindi sa sariling kapasidad ng sino man o kakayahan. Isinaad niya rito yung isa-isang kaloob ng mga kapatiran at niliwanag na ang mga ito ay para sa layunin ng ikatatag at ikalalago ng Iglesia ng Panginoon. Sa chapter 13 ay lumabas ang pinakatanging kaloob. At ito ay ang pagsasalita ng wika, kapangyarihan na binanggit sa verses 1 to 3 at doon sa verses 4 to 7 ay ipinakita rin yung superiority ng pag-ibig, yung agape. Tinalakay niya ito sa pinakamalalim at pinakamataas at pinakamalawak na kahulugan bilang superior qualities ng bawat mananampalataya na siya namang transcendental experience ng bawat isa sa pagkikisalamuhan natin sa ating kapwa. Sa talataang 8 hanggang 12 ay ipinakita ni Pablo ang kakulangan ng kakayahan na magaganap o maganap ng perpekto ang pag-ibig. Ngunit nagbigay siya ng pag-asa na darating ang panahon na malulubos ang kakayahan ng bawat isa sa atin na malaman ang pamamaraan at pagsasakatuparan ng mga bagay na ito. Ang ating mga talatang binanggit ay, sabi rito, 3 ito ay nananatili. So, para bagang sinasabi sa wikang Banyaga, there are 3 realities facing challenges of pandemic. Mga 3 nananatiling katotohanan sa pagharap natin sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. And these are essential realities sa mundo nating ginagalawan. Enero, Pebrero, okay lang tayo. Pagdating ng Marso, yung mabilis na takbo ng mundo, tumigil. Nawala ang maraming kakayahan na para bagang nagmamadali nung hindi pa dumadating ang bagay na ito. Kaya nung iniisip ko, maganda sigurong dalhin natin at pag-usapan yung the word coping, sapagkat it deals with an attempt to overcome problem and difficulties. Maganda sana natin itong gawitin, praise para i-emphasize ang action in dealing with pandemic. But to keep up is to move and progress, and at the same time dealing and overcoming difficulties, challenges with a level of proficiency. Kaya ang gagamitin natin ngayon na pinaka-subtopic ng ating pag-aaral ay nilagyan ko ng ganitong pamagat, keeping up with new normal o keeping with new normal. Isang katotohanan ang nadadala sa atin, bakit kailangan tayong mag-alala sa paghihirap na dala ng pandemyang ito? Alam nyo, nung mga early month nang dumating ito,
kapag may naramdaman akong konti, ina-associate ko na saan? Baka meron na akong COVID-19. Di ba? Masyadong paranoid ang dating eh. Kaya yung anak ko, si John, pinasabihan ako, Daddy, pansinin niya. Inuubo lang kayo. Akala nyo meron na kayo. No. Magkasipong ka, akala mo meron na. No. Di ba? Nag-LBM ka, iniisip mo, baka meron na. Di ba? Nagkikreate ng ibang isipan sa atin at hindi natin namamalayan na epektuhan even our health. Di ba? At isang katotohanan, we are bothered of difficulties, dala ng pandemyang ito. Ang natatanging sagot na ngayon ay ating pag-aaralan, sapagkat lubos itong nakaka-epekto sa ating wellness, at kapag pinag-usapan natin ang wellness is an active process of becoming aware of and making choices towards healthy and fulfilling life. Wellness is more than being free from illness. It is a dynamic process of change and growth. It is a complete physical, mental, social, and spiritual well-being. So, keeping up with new normal, dapat yung wellness talaga, completely wellness, dapat nasa atin. Kaya ang tatlong mga katotohanan ito na dinadala sa atin ang makatutulong upang yung pangangailangan nating pisikal, mental, sosyal at espiritual ay gabayan ng mga salita ng Diyos na ngayon ay ating pinagbubulay-bulayan. Tatlong bagay ito. Una, keeping our faith in Christ in the time of this pandemic. Ang kagandahan sa atin, niloob ng Diyos na maranasan natin ang bagay na ito na ganito na ang takbo ng teknolohiya. Hindi tayo napigilan ng sino man. Ang totoo, it reminds us para lalo natin ma-enjoy yung time with our family. Marami tayong makikitang magagandang bagay na nag-benefit sa atin. Bagaman may kabigatan ang nagaganap. Ito yung pananampalatayang nagdadala sa atin na siyang pangunahing binanggit ni Pablo. Sabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, maliwanag po yun sinabi doon. Naliligid tayo ng makapal na saksi ng mga taong may pananampalataya. Ito po yung sinasabi doon sa Hall of Famer of Faith sa chapter 11 na binanggit ng Hebrew. Sila yung nagiging inspirasyon natin sa ganitong sitwasyon ng pandemya upang tayo'y magpatuloy na magtiwala sa ating Diyos. Kung paanong naging dynamic ang kanilang pananampalataya sa ating Diyos ay gayon din ang dapat na ating maging pananampalataya sa Kanya. This COVID-19 is dangerous and contagious that in a long run we might be infected, but we will never be affected. Meron tayong mga miyembro nung pinatigil, may palibot liyan, pinatigil. At sila'y nag-celebrate ng kanilang anniversary. After nun, andun sila. Naka-face mask din silang katulad natin. Naka-face shield din na katulad natin. Masaya silang nag-awitan, natapos ang pagsamba. Ngunit pagkatapos ng pagsamba, kinalunisan,
meron nang naramdaman yung ilan at naging daan. 18 agad ang infected, but they were not affected. Bakit? Yung ministry of the Word of God ang siyang umakay sa kanila upang in spite ng ganitong mga sitwasyon na kanilang pinagdaanan, alam nila, hawak ng Diyos ang kanilang mga buhay. Yun ang assurances. Because of our faith in God, yun ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kaya ang sabi doon sa second part ng Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, ang sabi doon, ituon natin kay Jesus ang ating pananampalataya. Fix our eyes to Jesus. Siya lamang ang ating tingnan. Magandang ehemplo rito si Pedro, nung pagod na ang Panginoon sa kanyang pangangaral, tumawid sila doon sa dalampasigan ng Galilea, at noong time na yon, ang Panginoon ay umakyat naman sa bundok upang manalangin. At ang sabi ng banal na kasulatan, nakita niya ang mga alagad na nahihirapan sa kanilang paglalayag. Kaya sapagkat malakas ang alon, ang hangin, nahihirapan sila, ang ginawa ng Panginoon lumakad sa ibabaw ng tubig. At nung makita ng mga alagad na may lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi nila, multo. Di ba? Multo. Nagsalita ang Panginoon, ako ito. Nang marinig ni Pedro ang tinig ng Panginoon, sabi niya, kung kayo po yan, papalapitin niyo ako sa inyo. Sabi ng Panginoon, halika. Lumakad si Pedro. Subalit, naramdaman niya yung dampi ng hangin, tama ng alon sa kanyang mga paa. Yung focus niya, yung pagtingin niya sa Panginoon, napunta doon sa kanyang nararanasan. Kaya siya ay lumuho. Sa kalagayan natin ngayon, bahagi at realidad ng ating buhay na kapag nakikita natin, tulad ko nga, may nararamdaman nung unang na, di ba? Naku, pumunta pa kasi si ganito eh, di ba? Di ba? Dapat kami na lang. Ikaw kasi, di ba? Iniisip natin, meron na tayo. We are infected na. Di ba? Katulad nga ng binanggit ko sa inyo, isang church natin, 18 members were infected by COVID-19. But because of the ministry of the Word of God, they were not affected. Tinuon nila ang kanilang pagtitiwala sa Diyos na tapat na nangangako sa lahat ng pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Nahum chapter 1 verse 7, maliwanag siya. God is good, a stronghold in the day of trouble. He knoweth them who trust in Him. Dahil sa ating pananampalataya, in spite ng ganitong mga sitwasyon, magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala at paglilingkod sa Diyos at tagumpay ang tinitiyak na asa sa atin. Pangalawang bagay, keeping our hope to the work of the Holy Spirit. Maliwanag po yung sinasabi sa Romans chapter 5, verse 5. Ang pag-asa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, yung hope natin, hindi yung darating pa. Biblical hope means surety. Biblical hope means guarantee. Mangyayari. Yan ang assurances ng pangako ng Diyos. Kapag sinabi niyang hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi tayo mabibigo. Yan ang sinasabi. Hindi tayo mabibigo. Hope does not disappoint us. Ito yung pag-asang kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang salitang bigo o disappointment ay may paglalarawan ng sudden upset, downhearted,
and prostrated. Bagaman sa mga nakakaraang pagbabago ng kalagayan dahil nga po sa community quarantine na ito na ating nararanasan, na pwedeng sabihin natin naroon ng pagkabigo o mga disappointment at may epekto ng sadness, na-upset tayo, downhearted tayo, frustrated tayo. Pero isang bagay, inaayos ng banal na Espiritu ang ating kalagayan upang huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Yun po ang maganda ron. Despite na nakikita natin at kuminsan nararanasan natin, pinakamahirap po yung tinitira namin ngayon, 2 kwarto. 1 kwarto sa anak ko, 1 kwarto sa akin. Napakahirap po. Kapag may ang tanging communication namin ni Pastora alam niyo naman, technology ngayon, nakikita na yung, di ba? Kita mo na Pagkasabihin ko, ibang very sensitive tayo pagka nag-iisa tayo, di ba? Lahat na lang iniisip natin, nasa atin na, di ba? Kala natin tayo, malapit na tayong mamatay. Di ba? Pero ang kagandahan kung dumarating man ang ganitong mga isipan sa atin, yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, ang siyang nagsasaayos upang mapagtagumpayan natin ang mga ganitong mga kaisipan. Yan ang kagandahan sa ministeryo ng banal na Espiritu. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihang ito saan? Sa ating puso. Di ba? At yan ang kagandahan sa atin na mga mananampalataya. The Holy Spirit indwells in us. Ito ang nagbibigay sa atin ng patuluyang pagbabago ng ating pagtingin sa buhay. At ito rin ang nagdadala sa atin upang lalo tayong maging malapit sa Diyos sa kabila ng pandemyang ito. Kaya, mahalaga mga kapatid, na tayo, let us keep our hope to the work of the Holy Spirit. Huwag natin pigilan. Hayaan natin siyang kumilos sa atin. At mararanasan natin ang pagtatagumpay sa ganitong sitwasyon ng buhay. Ang huli, keeping our love to God. Sabi sa 1 John chapter 4, 7 and 8 at sa John chapter 14, verse 15. Napakahalaga. Sabi doon sa 1 John, loving God is not only shown by going to church. Hindi lamang sa pamagitan ng salita, dapat makita ito na ating ginagawa. And this is the manifestation of the love of God. In spite ng maraming mga tao ay talagang nag-iingat, pero dahil doon sa pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos, alam natin ang katatagpuin natin sa simbahan, ang ating Panginoon. At kung siya ang ating kakatagpuin sa dakong ito, siya ang magpapala at magkakaloob ng ating mga pangangailangan. At kayong umaga, sinasabi sa atin ang katotohanan ito. Tayo, hindi natin ginagawa ito dahil sa isang bagay. Ginagawa natin ito dahil mahal na mahal natin ang Diyos. May dalawang importanteng nakapaloob sa pagmamahal natin sa Diyos. Una, kilalanin natin ang Diyos
at sundin ang kanyang utos. Alam niyo po yung topic natin ngayon, yung theme natin for the year, Mission Day. Mission Day is a call for our church. Isang panawagan sa ating iglesia to journey together. Magkakasama tayo. At kapag sinabing ito'y isang panawagan na maglalakbay tayong magkakasama, nais ng Diyos maging faithful tayo sa pagsunod sa Kanya. Ano yung sabi ng Panginoon? Maging faithful tayo sa greatest commandment. Ano yung greatest commandment? Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Ito ang nais ng Diyos. Baliwanag ito sa atin. At ito ang nagmamotivate sa atin upang patuloy nating sambahin paglingkuran ng Diyos. And to obey Him. Kailangan natin sundin ang kanyang dakilang atas. Ano yung dakilang atas? Humayo kayo. Gawin ninyong alaga ang lahat ng bansa. Turuan niyo sila na sumunod sa lahat ng katuruan binigay ko sa inyo. At ang maganda dun sa huli, and surely I am with you always. Diba? And surely I am with you always. Ibig sabihin, we are living in the presence of God. Sa ganitong sitwasyon ng pandemya, kasama natin ang Diyos. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And overcoming pandemic challenge is to keep our faith, is to keep our hope, and to keep our love to our only living God. Ito ang mensahe na isindarin sa inyo at sa akin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe. Ngayon po ay inaanyayahan po ang lahat sa dakong harapan para po sa pagdulog sa altar. Kagalakan namin, Panginoon, na ipahayag sa umagang ito ang pakikigalak sa iyong anak na sumapit sa karawan ng pagsilang. Kagalakan namin magbabati ang mga kapatid na sumapit sa anibersaryo ng kasama. Kagalakan din namin panalangin ang mga tanging kahilingan. Sapagkat kilala ka namin, Panginoon, alam namin na naramdaman mo, nalalaman mo ang mga tunay na kalagayan ng iyong mga anak. Kaya nga po sa umaga ito, sama-sama po namin ipinagpapasalamat ang isang taon na ipinaranas mo sa iyong mga anak na sumapit sa karawan ng pagsilang. Isang taon ng pagpapala, pag-iingat, at mga Panginoon sa ganitong pagkakataon, maitalaga nila ang kanilang mga sarili sa puspusang paglilingkod sa iyo at maging sa aming kapwa. Hindi lamang panalangin namin na tumaga ang kanilang buhay, kundi magamit nila ang pairamong buhay sa paglilingkod sa iyo. Marapat mo, Panginoon, na sila na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasama. Patuloy na maranasan ang pag-ibig sa loob ng tahanan, sa buhay ng mag-asawa, ng pamilya, at maging mabuting daluyan ng iyong pagpapala, hindi lamang sa pamilya at tinapo sa kanilang mga kakilala, mga kapitbahay, mga kaibigan. Marapat mo dakilang Diyos na sa kanilang pagsapit sa anibersaryo ng kasal ay patuloy na madama nila na ikaw ay mamamagitan sa kanilang mag-asawa. Ang iyong pag-ibig ang patuloy na maibaba sa bawat mag-asawa
sa bawat pamilya. Dalangin namin, Panginoon, sila na mayroong mga tayong kahilingan. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan. Lagi po nilang maisip na ito lamang ang kalagayan. Maaari po namin tuwirang lapitan na meron kaming pag-asa na ang aming mga kahilingan meron patutulang bigyan sa iyo. Salamat sa katiyakan. Salamat sa iyong pagmamalasakit. Salamat sa iyong pagtugon. At ipatanggap mo, Panginoon, sa iyong mga anak na ito ang iyong mayamang basbasan, iyong pagkatawad. Mga magulang, mga kapatid, pagpalain mo kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo't mahabagsin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo't bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon habang kayo nabubuhay. Amen. 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 Ngayon naman po ay dadako tayo para sa Kabanang Macedonia. Tayo pa'y magsitayo. Palataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalandang ng langit at lupa, at kay Jesu Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon namin sa iwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagbumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang lagana, pagkakaisang buhay ng katawan, buhay ng katawan, ang buhay na walang hanggan. Yanawa. Hatid papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Bendisyon po. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, aming Diyos, at ang taos-pusong pagpapasalamat, sapagkat muli ay nasamba ka namin at muli kang nagkaloob sa amin ang aming pangangailangan espiritual. Amen. Kaya namin dalangin sa muli naming pakikipamuhay sa mundong ito,
Sa kabila ng pandemya nararanasan ng mundo, hayaan mong matanggap namin muli ang iyong mayamang pag-iingat at pangangalaga sa aming mga buhay. Gamitin mo po ang iyong abangalipin at kung paano mo iginawad ang iyong banal na bendisyon sa mga nauna sa aming nagtiwala at sumampalataya sa iyo. Sa ganong kaparaanan ay ipagkaloob mo sa amin sa pagtataas ng ating mga palad na iyong abanlin ko. Mga kapatid ko at kamanggagawa sa banal na pangalan ng ating Panginoon, tanggapin niyo ngayon ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ang kahabagan at pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pakikipisnan, kaaliwan, tanglaw at kapayapaan ng banal na Espiritu, maghari sa inyo at sa akin, ngayon at magpakailanman. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Welcome po para kay Miss Rebecca Lumpango Gonzales, kaibigan ni Ate Estela mula sa Black Park. Welcome po. Announcement po, sa November 12, midweek service, ang speaker po ay ang Predicador Vicky Calixto at ang presider po ang kapatid na Tesle Serio. Sa November 15, Sunday service, ang speaker po ay si Rev George Santos at ang presider po ay ang kapatid na Ian Eusebio. Para po sa mga may kaarawan, ay ang mga sumusunod, si kapatid na Richie De La Cruz nung 5, Caitlin Arevarol nung 6, Mark Jason Ramos nung 8, Abelino Quadra nung 10, Ian Scalago, Arlene Dulay, Sara Del Brogado nung 9-11, Jeremiah De La Cruz nung 12, at si Lani Duquilar, Anjobel Nuke nung ngayong darating na 13, 14 si Mark Aaron Rogado, 15 si Margarita Mundong, at 16, ang walang iba kundi si Ate LB. Sa November 29 po ay meron tayong Kilo Sunday. Pwede na po natin itong paghandaan para sa darating na November 29. Isa pong kahilingan para po kay Pastor. Pagpe-pray daw po natin si Kuya Ian dahil siya po ay sasampa na muli sa barko. Welcome din kay Alexander Gawiran. Nasaan po siya? Welcome sa iyong Welcome. Nung November 5 po, ang midweek natin attendance ay 24. At ang ating church attendance ngayon ay 64. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay awitin po natin ang recessional. Tayo po ay magsitayo.